Ayon sa Armed Forces, nasa 400 pang mga sibilyan ang naiipit sa bakbakan sa Marawi. Pero ang ilang sinubukang i-rescue, hindi naman sumama. May report si Emil Sumangil. Nakakuha ng go signal sa militar ang Disaster Risk Reduction and Management Council ng Lanao del Sur. Kaya napasok nila ang area na ito ng Barangay Tuca Amito, isang restricted zone kaninang umaga. Ang kanilang misyon, i-rescue ang isang grupo ng mga sibilyan na humingi raw sa kanila ng saklolo pero hindi basta nakapenetrate ang kanilang team. Verify muna sila sa magkakasunod na mga checkpoint ng militar at pulisya at nang sila'y makapasok na. Tumambad na hindi lamang ang mga sunog na bahay na nasa tabing kalsada, kundi pati ang mga wasak na istrukturang hindi na mapakikinabangan pa. Pagdating sa location, tinumbok na ng rescue team ang bahay ng mga sibilyan. Pero ang mga residenteng nagpaparescue, nagbago raw ang mga isip at ayaw ng sumama. Ang iba namang address ng mga nasabing gusto ring ma-evacuate, walang mga tao at nakakandado ng puntahan. Ang ilang pamilya naman ang hanggang ngayon nasa gitna ng bakbakan sa Marawi City, ngayon pa lang din nag-aal sa balutan. Nakipag-coordinate muli ang PDRRMO sa AFP at PNP para i-report ito. Ayon sa AFP, lubhang mapanganib na manatili pa rin ang ilang sibilyan sa conflict zone. Nasa 400 pa rin daw na sibilyan ang naiipit sa bakbakan at hindi pa rin naililigtas dahil sa putukan. Dito naman sa evacuation center sa provincial capital, inipon kaninang umaga ang mga inilikas na bata sa pangunguna ng Philippine Army at iba pang volunteer organizations. Binigyan sila ng pagkakataon na makapaglaro para ma-relax ang isip at maiwaglit ang takot at stress dala ng sumiklab na gulo. Bukod dito, so ngayon, natututunan nyo yun dito dahil magbibigay kami ng kaalaman kung anong gagawin pag meron kayong nakitang galon. binigyan din sila ng lecture kasama ang kanilang mga magulang para ma-familiarize sila sa itsura ng mga bomba, bala at iba pang uri ng ordnance na pwede nilang makitang nakakalat sa paligid pag pinabalik na sila sa kanilang mga tahanan. We're doing this para malaman ng mga bata, ng mga nanay kung anong gagawin nila pagbalik. Kasi eventually, babalik sila sa kanilang mga komunidad. So, hindi tayo sigurado kung safe for them. Emil Sumangil, GMA News.